Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nagpamalas ng kapangyarihan ang dalawang sina Yuning at Ye Xinghe sa kanilang sparring, at matapos ngang tamaan ang ating bida ng atake ni Yuning, ay nawalan ito ng malay na makikitang kasalukuyang ginigising ni An Shuyan, at maya-maya pa ay makikitang tuluyan na nga itong natauhan. Kung saan agad nang hinikayat ni Xia Yuning ang dalawa upang magpahinga na sa kuwebo kung saan makikitang mariing pinipigilan ni Yuning ang ating bida na huwag gumawa ng apoy upang di sila matunten ng kalaban, dahilan upang makaramdam sila ng di pangkaraniwang lamig sa kuwebo na umabot pa sa puntong di na halos kayanin pa ng ating bida, at may kukuhain pa sana ang ating bida ng biglang mahawakan nito ang isang obi halayak na ikinabigla ng ating bida, at maya-maya pa ay isang palad na nga ang tumama sa mukha nito na makikitang tila nagmukhang tapalang ang ating bida, na makikitang sinasabihan ng manyakis habang nakahawak ito sa kanyang mapalad na mukha, at habang nagmumumok ang ating bida ay sa isip-isip niya na bakit umabot sa puntong palarin pa siya nakahawak lang naman siya ng isang bagay. Makikita sa itaas ang tahimik ang mabituing gabi, habang nasa bakana naman ng kuwebo ang ating bida na takang-taka kung ba't masyadong malamig ang klima, at maging si An Shuyan ay napasabi din ng sobrang lamig, na dahilan upang mapalingon ang ating bida, habang sinasabihan ito huwag papaagaw sa lamig, at habang tinitingnan ito ng ating bida ay may napansin ito dito, na hindi tama, dahilan upang lapitan nito si An Shuyan habang tinatanong kung okay lang ba ito, at laking gulat ng ating bida nang mahawakan niya ito. Sa kadahilan ng di na pangkaraniwan ang lamig ng katawan ni An Shuyan, habang iniisip naman ni Ye Xinghe na baka mamatay ito sa lamig, kaya naman seryoso niyang sinabing, kung magpapatuloy pa ang ganang sitwasyon ay baka lumala pa ang problema, kaya naman susubukan sana nitong gamitin ang kapangyarihan ng mga star na di niya sigurado kung makakatulong. Nang biglang nagsalita si Yuning na may ibang inaakala sa ginagawa ng ating bida, at nagpatuloy pa ito sa pamimintang dito, kaya naman nagsalita na si Ye Xinghe sa pagsasabing mali ang inaakala nito sa kanyang ginawa habang nakahawak kay An Shuyan, nang biglang mapalingon ito dahil parang may mali sa kanyang nahawakan, at laking gulat nito nang mapagtantong obi halayak na naman ang nahawakan niya, dahilan upang lalong akalaing ni Yuning na tama hinala niya na ikinagalit nito sa ating bida. Kaya naman mariing nagpaliwanag ang ating bida sa pagsasabing baka mamatay na si An Shuyan sa lamig dahil nagyayelo na ang buo nitong katawan. At habang nagtatakang nakatingin ang linalamig nating bida, ay agad na nagsalita ang isa paring linalamig na si Yuning sa pagsasabing di nga nagsisinungaling ang ating bida, at habang naluluha ay sinisisi nito ang kanyang sarili dahil siya ang mariing pumihil sa paggawa ng apoy kay Ye Xinghe, at dagdag pa nito na mukha ng statuang yelo si An Shuyan, kaya naman pinagaan ng ating bida ang loob nito sa pagsasabing magagawa nila ito ng paraan, habang makikita namang tuluyan paring sinisisi ni Yuning ang kanyang sarili sa mga nangyayari. At dagdag pa nito na wala na siyang maramdamang anumang init, kaya naman sa isip-isip ng ating bida kailangan nilang magdumaling gumawa ng paraan dahil may mali sa kuwebang napili nilang pagpahingahan, kaya naman naupo na ito upang mag-practice habang naglalabas ng aura ang kanyang katawan. At makikitang tila may kakaibang nangyayari sa ating bida na maging ang mata nito ay nagbago, nang biglang laking gulat nito ng isang makapal na usok ng yelo ang bumalot sa kanila, at ito ay nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Kaya sa isip-isip ng ating bida na kung nalamang niya lang agad ay di na sana sila nagpahinga pa dito, at habang nakatingin ang ating bida kay An Shuyan, ay napagtanto nitong wala nang malay si An Shuyan na kung sakaling magpatuloy ang ganang sitwasyon ay magkakaroon sila ng malaking problema, habang makikita namang nanginginig na din ang ating bida, na umabot pa sa puntong di na siya makagalaw ng basta-basta, at bigla namang umimik si Yuning sa pagsasabing sobrang na talagang lamig. At dagdag pa nito na tila mawawala na siya ng malay sa sobrang lamig habang makikitang tila nagyayelo na din ito, kaya naman sumigaw na dito ang ating bida sa pagsasabing labanan nito ang antok dahil baka di na ito magising pang muli kung sakali, habang iniisip na ang sobrang lamig ay di din kaya ng 5th level practitioner, nang biglang nakaramdam na rin ng panghihina ang ating bida dahil sa paggamit niya ng kapangyarihan ng mga star, na makikitang pabagsak na sa lupa ang katawan nito, at tuluyan na nga itong bumagsak at sa isip-isip niya na kung lalo pang tatas ang klima ay mamamatay silang lahat doon, subalit pinapalakas niya ang kanyang loob sa pagsasabing may naghihintay pa sa pagbabalik niya kaya di siya pwedeng mamatay. At maging si Yuning ay talagang di na din kinakaya pa ang lamig at malapit na din itong bumagsak, nang biglang laking taka nito, sa isang misteryosong liwanag na nasa kanyang harapan, na nagbibigay sa kanya ng pag-init ng pakiramdam.
At habang papalapit ito dito ay sa isip-isip niya na parang isang araw ang nagliliwanag na nagbibigay sa kanya ng magandang pakiramdam, habang pinipilit na makalapit dito, na umabot pa sa puntong maging iba na ang ganda ng pakiramdam niya. Lumipat ang iksin sa bakana ng kuweba na may isang misteryusong liwanag, at ito ay nagmumula sa katawan ng nagtatakang si Ye Xinghe kung saan bigla na lamang uminit ang pakiramdam nito, habang napapatanong kung ba't nasa posisyon siya ng pamimeditate, at tuluyan na nitong napagtanto ang mga nangyayari sa kanya kung saan ang kanyang star power na mismo ang may gawa ng kanyang nararamdaman sa katawan. At makalipas ang ilang sandali ay kusang nawala ang kanyang star power nang makarecover na ang ating bida, at makikitang takang-taka ito, nang bigla na lamang itong napalingon sa kanyang likuran, at laking gulat niya sa kanyang nakita dahil nakapamulupot na sa kanya si Yuning. At sa isip-isip ng ating bida na kapag nagising si Yuning ay mapapatay siya nito na kasalukuyang animoy unggoy na nakayapos sa puno ng mahigpit, subalit sa kabila ng kaba ay makikitang naiigihan din naman ang may pagkamanyakis nating bida, at bigla itong napalingon sa kanyang gilid, at nagtataka ito sa kanyang nakita, na maging si An Shuyan ay nasa tabi din niya, kaya naman makikitang naiigihan ang tatlo. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang mukhang okay na ang kalagayan ni An Shuyan, na ipinapagpasalamat naman ni Ye Xinghe, at makalipas pa ang ilang sandali ay nagpakita na nga ang araw, habang makikitang masaya ang ating bida na napagtagumpayan nila ang mahirap na sitwasyon ng nakalipas na gabi, nang biglang bumalik na naman ang pag-aalala ng ating bida, para sa kanyang kalagayan sa kamay ni Yuning, na kasalukuyan nang nagigising. At tuluyan nang bumangon ito sa likod ng natatakot nating bida, habang sinasabing nakatulog siya ng mahimbig. At lumingon naman dito ang ating bida, dahilan upang magkatinginan ang dalawa ng may pagtataka, dahil sa sobrang lapit ng kani-kanilang mukha. Kaya naman makikitang sobrang pula na ng mukha ni Ye Xinghe habang iniisip kung anong gagawin niya ngayon, at sa isip-isip niya na di naman magagalit ito sa kanya kung magpapgap siyang parang walang nangyari, at babatiin sana ito ni Ye Xinghe subalit muli na naman itong pinalad. Sabay malakas na nagsisigaw si Yuning na humayanag sa buka ng kuweba, at habang nakahawak ang ating bida sa kanyang pinalad na mukha habang naluluha ay makikita namang nanggagalaiti sa likod si Yuning sa pag-aakalang may ginawa sa kanya si Ye Xinghe. Kaya naman tumugon ang ating bida dito sa pagsasabing si Yuning mismo ang lumapit sa kanya kagabi, dahilan upang maalala ni Yuning ang ilang sandali na nangyari. Habang ang ating bida naman ay kasalukuyan paring iniinda ang kanyang mukha habang mariin namang nakatingin dito si Yuning, at napansin din ito si An Shuyan na nakaunan sa ating bida, dahilan upang mapagtanto nitong maging si An Shuyan ay okay na din. At nang mapansin ito ng ating bida ay agad nitong sinabi habang may pang-asar na hindi naman siya ang may kasalanan ng nangyari sa nakalipas na gabi kaya bakit siya pinalad ng magising si Yuning, kaya naman ang gagalaiting nagtanong si Yuning sa ating bida kung naghahanap ba ito ng kapahamakan. At dagdag pa nito na kahit di kasalanan ng ating bida ang mga nangyari ay deserve pero nitong pala rin dahil may ginama sa kanya ang ating bida sa nakalipas na gabi, kaya naman tumugon ang ating bida na parang napipilitang ako ng kasalanan at sa isip-isip niya ay di naman yun ang kanyang intensyon, nang biglang napatingin ang dalawa sa papagising na si An Shuyan, at agad na sinabi ni Yuning kay Ye Xinghe na wag nitong mababanggit kay An Shuyan ang mga nangyari kanina dahil di niya ito mapapatawad. At dagdag pa ng pagpapakyut sa ating bida upang pumayag ito, habang makikita namang tila na pangiti ang ating bida. At makikitang tuluyan hanggang nagising si An Shuyan at bungad niyang tanong kung anong pinag-uusapan ng dalawa na makikitang tila kabang-kaba si Yuning, na agad na nagmaang-maangan, sabay tingin sa ating bida ng may pananakot. Kaya naman agad na nagpalusot ang ating bida ng may tila seryusong mukha sa pagpapaliwanag ng nangyari sa kanila kagabi kung saan ay muntik na itong mamatay sa lamig buti na lang at nandon si Yuning na tumulong sa kanya, kaya naman may pagtatakang tumugon lamang si An Shuyan dito. Sabay agad na itong nagpasalamat kay Yuning habang sinasabing kung ito lang ba ang din ito masabi sa kanya habang iniisip naman ni Yuning na paniwalain masyado si An, at tumingin ito sa ating bida. At sa isip-isip niya na di niya maintindihan ang ating bida dahil sa kabila ng katotohanang niligtas sila nito ay binigay pa nito ang papuri sa kanya, at nagsalita na din ang ating bida na okay na ang lahat subalit di na sila pa pwedeng magpahinga pang muli ng gabi sa kuweba na ipinagtaka naman nina An Shuyan at Yuning, kaya agad na nagpaliwanag ang ating bida sa pagsasabing nalaman niya kagabi na ang di pangkaraniwang lamig ay nagmumula mismo sa kailaliman ng kuweba. Kaya naman may pagtatakang kinlaro ni Yuning ang tinura ng ating bida habang makikitang lahat sila ang nakatingin dito,
At agad nating sinabi ni Yuning ang kanyang palagay sabay sang-ayon sa ating bida dahil di naman ganun kalamag sa kanilang tent di gaya sa kuweba, at sa isip-isip niya ay may misteryosong pinanggagalingan ito, habang nagtataka naman ang ating bidang nakatingin dito, nang bigla na lamang naglakad papasok si Sia Yuning na mariing pinigilan ng dalawa. Habang iniisip naman ito kung bakit sa kabila ng lalim ng kuweba, ay may humaharang dito, at ito ay isang malaking bato na kusang ilinagay dito subalit di nila ito nakita ng unang araw na pumasok sila sa kuweba, at maging ang ating bida ay nagtaka din sa biglaang pagsulpot ng malaking bato, at maya-maya pa ay bigla na lamang pina-address ni Yuning ang dalawa saglit, kaya naman may pagtatakang tumingin dito sina Ye Xinghe at An Shuyan, at hinawakan na nga ni Yuning ang bato, sabay biglaang naglabas ng malakas na chi na dahilan ng pagsabog. Habang agad namang prinotektahan ni Ye Xinghe si An Shuyan, at makikita ngang tuluyan ng nagkabitek-bitek ang malaking bato, at ilang sandali pa ay tuluyan ng nanlaglag sa piraso ang mga bahagi nito, at makikitang tuluyan na din itong nabuksan. At laking gulat nilang tatlo nang makitang, may mahaba pang pasukan ang nasa likod ng bato, kung saan iniisip ni Yuning na parang may kakaiba sa loob nito, habang sinasabi naman ng ating bida na di niya akalaing may lagusan pa pala papasok dito, at dagdag pa niya na gawa ng tao ang harang na bato kaya naman napatanong ito kung may kayamanan bang nakatago sa kailaliman ng kuweba, habang di naman mikaimik sa pag-iisip ang dalawa habang nagkakatinginan, at agad nang iminungkahi ni Yuning na lumalim pa sila upang tingnan at agad ding umalis kung mapanganib. Kaya naman agad nang binalaan ni Shuyan si Yuning sa pagsasabing di nila alam kung gaano ito kapanganib, at tumugon naman si Yuning sa pagsasabing isa siyang 5th Heavenly Realm Practitioner kaya di ito dapat mabahala, at agad namang kumilos si Ye Xinghe upang protektahan si An Shuyan sa pamamagitan ng paglilipat ng kapangyarihan ng mga star dito, kaya makikitang tila na bigla si An Shuyan sa kanyang nararamdaman, at sa isip-isip niya ay pabigat lamang siya dahil sa kabila ng katotohanang mas mataas ang level niya kay Ye Xinghe ay siya pa rin ang pinuprotektahan nito. Habang iniisip naman ni Yuning kung ba't habang lumalalim sila ay lalong lumalamig, nang biglang napalingon ito sa ating bida, kaya naman lubos na nagtaka dito si Ye Xinghe. Sabay sabi dito ni Yuning na tulungan din siya nito, sabay sabing siya ang nasa unahan kaya baka agad siyang manigas sa lamig, kaya naman lalong nagtaka dito ang ating bida dahil di nito makuha ang ibig sabihin ni Yuning, kaya naman sinigawan na ni Yuning ang ating bida sa pagsasabing kung ano pang hinihintay nito malapit na siyang maging yelo, kaya naman sa isip-isip ng ating bida na kung nalamang lang sana niya ito ng mas maaga ay sa sarili na lang niyang ginawa, at habang nakatingin si Yuning dito, ay inabot na ng ating bida ang kanyang kamay dito, na mabilis namang pumayag, habang nagkukunwaring siya ang napipilitan, habang makikita namang masaya si An Shuyan dahil napapalapit na ang dalawa sa isa't isa pero sa loob-loob niya ay nagsisilos ito. At maya-maya pa sinabi na ni Yuning kung nararamdaman din ba ng dalawa na sa tuwing lumalalim sila ay lalong lumalamig, habang iniisip naman ng ating bida na tila ginawa na siyang portable heater ng mga ito, habang makikita namang lubhang nagulat si Yuning sa kanyang nasaksihan, at maging ang dalawa sa tumambad sa kanilang mga nagyayelong kristal. Gulat na gulat ang tatlo dahil maging cavern ay mayroon sa loob ng kuweba kasama ng mga nagkikinangang mga kristal, nang biglang may napansin si An Shuyan sa di kalayuan, kung saan tila may misteryosong nakatayo sa likuran ng makapal na usok ng yelo, na agad naman nitong ipinaalam sa kanyang mga kasama, dahilan upang ma-alerto si Yuning sa pag-aakalang may kalaban. Kaya naman agad nang ginamit ng ating bida ang kanyang star pupils upang alamin kung ano ito, at tumambad na nga sa kanya ang isang heavenly treasure na isang si halberd, kaya naman nakangiti nitong ipinaalam kay Yuning na hindi ito kalaban bagkus ay isang heavenly halberd, na lubhang ikinagulat ni Yuning dahil malabong magkaroon ng ganang treasure sa pangkaraniwang kuweba, kaya naman tumugon ang ating bida na hindi din siya sigurado at dagdag pa nito na susubukan din niya itong makuha, kaya naman pinaalalahanan na agad ito ni Shuyan, na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe sa pagsasabing di naman ito lubhang mapanganib habang papalapit sa heavenly item, at makikitang malapit na ang ating bida dito upang tingnan kung makukuha niya ang opportunity ng item. At may pagtataka niyang iniisip sa kung anong nangyayari dahil lalong bumibigat ang pressure habang papalapit siya dito, kaya naman agad na niyang ilinabas ang buo niyang lakas upang di maapektuhan ng matinding pressure dulot ng heavenly treasure, habang mariin lamang na nakatingin ang dalawa sa ating bida na tila nag-iintay sa mga mangyayari. At naramdaman na ng dalawa ang tunay na lamig ng kuweba ng makalayo sa kanila si Ye Xinghe,
habang iniisip ni Yuning na kung wala ang star power ng ating bida ay mararamdaman nila ang tunay na temperatura ng kuweba, kaya naman nag-aalala nitong iniisip ang ating bida, na kasalukuyang mariing nakatingin sa Heavenly Halberd. At habang nakatindig malapit sa Heavenly Weapon si Ye Xinghe, ay mariin itong pinag-iisipan kung kukuhain ba niya ito, at di rin tumagal ang kanyang pagdadalawang isip kaya naman agad na niya itong hinawakan, at laking gulat ni Ye Xinghe nang bigla, na lamang nagyelo ng mabilis ang kanyang kamay, at mabilis din itong linalamon ang ating bida, na kasalukuyang namamangha sa kapangyarihan ng Heavenly Halberd. At habang nagyayelo ang ating bida ay iniisip nito kung dito na ba siya masasawi dahil di na niya kayang maglabas pa ng star power, subalit bigla na lamang may nagsalita sa chi origin ng ating bida, kung saan hinihikayat siya nitong magpatuloy, kaya naman makikitang tila magtatagumpay na si Ye Xinghe na makuha ang heavenly treasure na kanyang hawak-hawak at tuluyan nang nasisiren nito ang mga yelo na kanina lamang ay lumalamon sa kanya. At tuluyan ang nalabanan ng ating bida ang pag-yelo dahil sa kanyang malakas na chi, nang bigla na lamang tila nagkabuhay ang si Halberd na kasalukuyang nag-aaltos sa kamay ng ating bida. Habang iniisip ng ating bida na sobrang talagang mahiwaga ang sandata na may kakayahang mapagtagumpayan ang kanyang malakas na chi, kaya naman napagdesisyonan na ng ating bida na lalo pang palakasin ang lumalabas na chi sa kanya, at buong lakas niyang hinawakan ang heavenly weapon ng dalawa niyang kamay, nang biglang isang anyo ng ice dragon ang bigla na lamang lumalabas sa sandata, na lubhang ikinagulat ni Ye Xinghe. Habang makikitang tuluyan na itong nakakalabas, at nabuo na din ang tunay niyang amahi sa anyo ng isang ice dragon na nanggagalaiting nakatingin sa ating bida, at napagtanto na ng ating bida na ito ang weapon spirit ng Heavenly Halberd, kung saan sa kaalaman ng ating bida na isa itong lubhang pangbihira at natatangi kaya naman manghang-mangha siya dito, at sa isip-isip ni Ye Xinghe na di na niya sasayangin pa ang opportunity, kaya naman agad niyang malakas na sinabing malalampasan niya ito. Habang gulat naman ang dalawa niyang kasamahan dahil sa kanilang nakita, habang kasalukuyan namang makikita ang ating bida na hinaharang ang malakas na atake ng Ice Dragon, at sa isip-isip niya na sobrang lakas nito masyado dahil di niya kayang tagalan ang atake nito. At mabilis na itong tumungo sa Ice Pond na ipinagtaka naman ni Ye Xinghe, habang iniisip kung bakit ito nagtungo sa Ice Pond para magtago, habang nakahawak sa sandata at mariing sinasabing gagawin niya ang lahat mahuli lang ang Dragon Spirit, at mabilis niyang ilinabas ang kanyang mas pinalakas Star Flame Blade upang umatake pabalik sa Ice Dragon, habang may kumpiyansang ngiti. At pinasundan pa nito ng kanyang atake patungo sa dragon. At sumigaw na nga si Ye Xinghe sa pagsasabing alam niya kung nasaan ito. Kaya naman muling nagpakita ang Spirit Ice Dragon at maging sina Yuning ay nakita na din ito. At laking gulat nito sa pag-iisip na naging Ice Dragon ang si Halberd. At mabilis nitong sinabihan si An Shuyan na tumakbo habang susubukan niyang tumulong sa ating bida. Kaya naman agad ding gumawa ng aksyon si Yuning upang makatulong sa kay Ye Xinghe. Sabay labas ng isang bagay at nagbagong anyo ito sa isang sandata. Kung saan nakilala ito ni An Shuyan na isa sa 3 heavenly treasure ng Tianzong City na pagmamay-ari ng ina ni Yuning at bibihira niya itong ilabas sa normal na labanan at isa itong crescent blade. At iniisip din nito na ang kanyang flame martial arts ay walang bisa sa nagyayelong temperatura. At dagdag pa ni An Shuyan na di man lang niya kayang dumipin sa dahilan upang di siya makatulong sa dalawa. Habang nag-aalala sa ating bida kasabay ng pagsisi niya sa kanyang sarili. At biglang na-outbalance ang ating bida habang iniisip na walang bisa sa Ice Dragon ang ginawa niyang pag-atake ng Star Flame Blade. At dagdag pa niya na kung magpapatuloy ang ganang sitwasyon ay baka matapos na siya sa nagyayelong tubig. At sa isip-isip nito na di pa siya ganun kalakas upang sabayan ang dragon na masama sa kanilang kalagayan subalit iniisip din niyang di sumuko. Nang biglang isang atake ang mula sa likuran nito na patungo sa Ice Dragon. Dahilan upang tingnan ni Ye Xinghe kung kanino ito galing. At nakita niya sa kanyang paglingon si Yuning kung saan ito ang may gawa ng pag-atake. Kaya naman nakangiting iniisip ng ating bida na may pag-asa na silang manalo at dagdag pa nito na di niya alam na may mga nakatago palang sandata ang kanyang senior sister na si Yuning. At malakas nang tumama ang atake nito sa katawan ng Ice Dragon. Kung saan wala itong naidulot na pinsala dito dahil makikitang nag-bounce ito na tumama sa isang bato sa malapit. Nalubhang ikinagulat ni Ye Xinghe.
At maging ang kanyang senior sister na si Yuning dahil di nila inaasahan na magkakaganon lang ang atake nito. At malakas na umatungal ang Spirit Ice Dragon sinyalas ng kanyang galit. Kasunod ng malakas na pag-atake nito kay Yuning na makikitang buong-buong nasalo ang pag-atake. Na ipinag-alala ni Ye Xinghe, kasabay ang malakas na pagkakatama nito sa nagyayelong tubig. Habang naiwan namang di makapaniwala ang ating bida na inaakalang napahamak na ang kanyang senior sister na si Yuning. Dahilan upang mawala sa katinuan ang ating bida, habang mariing nakatingin sa Ice Dragon. Nang biglang lumabas ang napakalakas nitong enerhiya sa sobrang galit. At malakas nitong hinawakan ang Ice Dragon sa katawan na kulang na lang ay maputol ang katawan sa higpit ng hawak ni Ye Xinghe. Kaya naman makikitang ininde ito ng Ice Dragon na napaatungal sa sakit. Habang si Ye Xinghe naman ay naghahanda ng isang malakas na atake patungo dito. At malakas nitong pinagsusuntok ang katawan ng Ice Dragon habang mahigpit na hawak-hawak at makikitang gigil na gigil dito ang ating bida. At nagpatuloy ito sa pag-atake habang naglalabas ng di kapanipaniwalang aura, na ikinagulat naman ni An Shuyan na nanunood sa isang tabi. Kaya naman wala nang nagawa pa ang Spirit Ice Dragon kundi ang saluhin ang atake ng ating bida. At makikitang unti-unti na itong naglalaho. Na umabot pa sa puntong mapabagsak na ito sinyalas na tapos na ang matinding labanan nila. At bumalik na din ito sa ang anyo ng Heavenly Halberd. Kaya naman makikitang takang-taka dito si Ye Xinghe. At dagdag pa nito na wala na din siyang maramdaman pang killing intent dito. Habang makikita ang ating bida na nakatingin lang sa heavenly weapon. Nang biglang malakas na sinabi ni An Shuyan ang patungkol sa kalagayan ni Yuning. Na mabilis namang naalala ni Ye Xinghe kung saan kasalukuyan peren itong nasa nagyayelong tubig. At mabilis na itong tumungo dito upang iligtas si Yuning. Habang nasa ilalim ng nagyayelong tubig ay sa isip-isip niya ay di ito mangyayari kay Yuning kung di dahil sa kanya kaya naman tila sinisisi nito ang kanyang sarili. Habang makikita namang tuluyan paring lumulubog sa kailaliman ang senior sister niyang si Yuning. At habang lumulubog ito dito ay di man lang ito makagalaw dahil sa sobrang lamig na mas malala pa sa temperatura nung gabi. At dagdag pa nito na maging ang kanyang soul ay tuluyan ng nagyayelo ng kusa. At habang papikit na ito ay naiisip niya ang kanyang pinanggalingan. Kung saan una niyang naalala ang kanyang ama na isang guardian ng norte. At tinuruan siya nitong mag-cultivate sa murang edad na kahit mahirap ay masaya naman siyang nakikitang nakangiti ang kanyang ama. Subalit di din ito nagtagal, nang ang kanyang ina ang masawi. Sa di malamang dahilan na naging rason sa di na muling pagngiti ng kanyang ama at maging malamig ito sa lahat. Nang biglang isang bata ang pumunta sa kanila kasama ang sarili nitong ama. At ito ay si Shuyan na nagbigay sa kanya ng muling kasiyahan. Subalit hinahadlangan ng kanyang ama ang kanyang pakasyahan na naging masyadong strikto at demanding sa kanyang cultivation level. Habang naging tila isang shell na walang lamang ang malaki nilang tirahan. At naalala din nito ang ating bida. At dagdag pa niya na di ito natatakot sa kahit sino na gaya ng kanyang ama. At dagdag pa nito habang iniisip ang mga kaganapan sa kanila ni Ye Xinghe ay masaya siyang nakikita ito kahit na mukhang mas gusto nito si An Shuyan. Subalit sinabi din nitong mawawala na siya kahit na marami pa siyang gustong maranasan kasama na ang umibig. Nang biglang may humawak sa kanyang likod. At habang nakapikit ay iniisip nito kung anong nangyayari. Nang bigla siyang halikan ng ating bida na lubhan niyang ikinagulat. Lalo pa nang mapagtanto nitong ang ating bida ang gumawa nun sa kanya, na lalo pa niyang ikinagulat, habang makikita namang ginagamitan ito ni Ye Xinghe ng kanyang star power upang makaligtas. At tuluyan nang ang umahan ng ating bida na kasalukuyang naghihigop ng hangin. At habang nakatingin sa walang malay na si Yuning ay masaya namang iniisip ng ating bida na buti na lang at nakaligtas ito. Kaya naman nagsalita na din ang nagyeilang si An Shuyan sa pagsasabing buti na lang at nakabalik na sila. Dahilan upang mag-alala dito ang ating bida habang tinatanong nito si An Shuyan kung okay lang ba ito at dagdag pa nito na bakit di agad ito umalis sa mapanganib na lugar. At matamlay naman itong tumugon ng mingiti habang sinasabing di niya sila iiwan subalit ngayong nakabalik na sila ay magpapahinga na siya.
Kasabay ng unti-unti nitong pagbagsak dahil sa panghihina ng katawan dulot ng kakaibang temperatura. Habang makikita namang lubhang nag-alala dito ang ating bida habang malakas itong tinatawag sa pangalan nito. Lumipat ang eksena sa isang kakahuyan na may magandang klima. At makikitang tuluyan nang nagising si An Shuyan. Na agad namang tinanong ng ating bida kung okay na ba ang nararamdaman nito. At bigla na lamang nagsisigaw si Yuning sa isang tabi kung saan mariin itong tinatanong kung may nangyari ba sa kanila ng ating bida. Na mariin namang itinanggi ng ating bida habang sinasabing wala siyang ginagawang kahit ano sa kanila. Kaya naman malakas na nagtanong muli si Yuning kung bakit nakaubad ito. Kaya naman agad nitong ipinaliwanag na ginamit niya ang kanyang mga damit upang painitan ang dalawa na kasalukuyang walang imik dahil sa narinig. Maya-maya pa ay muling iginiit ni Yuning na talagang may ginawa si Ye Xingheng pang mamanyaki sa kanila. Subalit sinabi lang ng ating bida na babalikan na niya ang Heavenly si Halberd dahil okay na naman ang mga ito. Kaya naman agad nang nagsalita si Yuning bago pa makaalis ang ating bida sa pagsasabing di ito makakaalis ng basta-basta matapos nitong manyakan sila at dagdag pa nitong dapat itong maparusahan. Subalit agad nang sinabi ni Ye Xinghe na di niya yun kayang gawin sa kanila dahil sa mga background ng mga ito. Kaya naman mariing tinanong ni Yuning kung di ba natatakot ang ating bida na magsumbong siya sa ginawa nito sa kanya. Nalubhang ikinagulat ng ating bida dahil wala siyang matandaang minanyak niya ang mga ito. At agad na ni Yuning sinabing di niya ito mapapatawad kahit napatawarin pa ito ni Shuyan dahil mukhang nag-enjoy ito sa ginawa sa kanila. Kaya naman muling tumanggi ang ating bida sa binibintang sa kanya ni Yuning dahil di naman siya nag-enjoy sa kanyang ginawa at dagdag pa nito na sinong mag-enjoy sa nangyari pari-parihas silang na frozen kaya para na rin siyang lumamas ng bato. Kaya naman nahuli ito ni Yuning dahil talagang nadulas ang ating bida. At kung ano-ano pang sinasabi nito sa itong bida habang namumula. Subalit napatawa lang si An Shuyan sa sinabi ng ating bida na paglamas sa bato. Na ipinagtaka naman ng dalawa. Kaya naman nakahinga na ng maluwag ang ating bida. Nakaagad nang nagpaalam sa mga ito habang sinasabing magpahinga muna sila at babalik din siya kaagad. At nang makaalis na nga nag-ating bida ay agad na nagtanong si Yuning kay Shuyan kung talaga bang agad nitong papatawarin ang ating bida kahit na may ginawa itong kamanyakan sa kanila. At tumugon naman si An Shuyan sa pagtatanong kung papakasalan ba ni Yuning ang ating bida dahil sa ginawa nito at dagdag pa nito na di papayag ang kanilang pamilya para doon. At sinabi din ni An Shuyan habang may malungkot na ekspresyon na di nila magagawa ang gusto nila dahil ipinanganak sila sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Dahilan upang matigilan saglit si Yuning. At agad din itong nagsalita sa pagsasabing wag sumuko sa pangarap si An Shuyan at magagawa din itong maging malaya pagdating ng panahon. Sinabi din nito na kung ipipilit siyang ipakasal sa Ninth Prince at tatrituhan siya ng di maganda ay mas pipiliin na lang niyang mamatay at dagdag pa nito na anong silbi ng pagiging prinsesa niya ng Northern Palace kung di din siya ang masusunod. Kaya naman tumugon muli si An Shuyan nang may lungkot habang sinasabing di niya kayang gawin ang sinabi ni Yuning dahil mayroon siyang younger sister na maaapektuhan. Sabay ng katahimikan ng dalawa nang may mga lungkot sa mukha. Natapos ang malungkot na tagpo at lumipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyan nang nakapasok sa kuweba. At agad itong napahinto panandalian. Nang makita niya ang Heavenly Halberd sa lapag na siya niyang pakay sa kuweba. Kaya naman agad niya itong dinampot upang mariing tingnan. At napansin niya sa hawakan nito ang mismong pangalan nito na Frost Dragon's Halberd. Na agad ng ating bidang naisip ang subukan. Kaya naman makikitang mabilis niya itong iwinawa-siwa sa ere habang gumagawa ng ilang galaw. Sabay ipinatama niya ito sa isang bato at laking gulat niya nang madali lamang itong bumaon dito. Kasabay ng pagyayelo ng tinamaang bato senialis na nagagamit na ng ating bida ang ilang kakayahan ng sandata. Dahilan upang mamangha ang ating bida sa kanyang nasaksihan sa sandata. Habang makikitang nag-crack bigla ang batong nagyayelo sa natamo nitong pinsala. Kaya naman masayang sinabi ni Ye Xinghe na mula ngayon ay kanya na ang Heavenly Frost Dragon's Halberd. Nang biglang isang misteryusong enerhiya ang lumabas dito na ikinagulat ng ating bida. At mabilis itong pumapasok sa braso ng ating bida dahilan upang akalain itong inatake siya ng sandata.
At makikitang tuluyan ng nakakapasok ang enerhiya na nagmula sa sandata. Habang mariin itong tinitingnan ng ating bida. At makikitang matagumpay itong pumaloob kay Ye Xinghe na naging isang dragon mark sa braso nito. Kaya naman nagtatakang napatanong sa sarili si Ye Xinghe kung isa bang dragon emblem ang tumatak sa kanyang braso. At naging palagay na din dito si Ye Xinghe dahil mula ngayon ay sa kanya na nanirahan ang Heavenly Frost Dragon Halberd. Sabay agad nang tumungo ang ating bida sa nagyayelong tubig na tila may titingnan. At makikitang agad na din itong tumungo sa ilalim nito. Kung saan may nakita ang ating bida sa kailaliman nito ng oras na iliniligtas niya si Yuning at sa palagay ni Ye Xinghe na lubhading importante ang kanyang nasal ayan. Kaya naman nagpatuloy ito sa pagsisad sa kailaliman ng lawa. At isang kumikinang na bato ang kanyang Rinurumbo. Maya-maya pa ay tuluyan na niyang nakita kung ano ang mga ito ng kanya itong malapitan. At habang hawak ni Ye Xinghe ang piraso nito ay napagtanto niyang isa itong Pure Frost Essence. At dagdag pa niya na sa kanyang nabasa ay matatagpuan ang mga Pure Frost Essence sa glacier kaya nagtataka ito kung ba't merong essence dito at iniisip din niya kung anong purpose ng naglagay nun dito. At dagdag pa niya na ang mga Frost Essence ay may kakayahang pabilisin ang cultivation level ng isang cultivator, magagamit din ito sa pag-enhance ng mga sandata, o di kaya naman ay magpagaling. At makikitang pinagkukuha na din ito ng ating bida kung saan gagamitin niya ang ilang bahagi nito para sa kanyang Frost Dragon's Halberd. At makikitang tuluyan na tin itong umahan sa nagyayelong tubig. At habang papalabas ito ay masaya nitong iniisip na sa pamamagitan ng Frost Essence magagawa niyang maabot ang 5th Heavenly Realm sa madaling panahon. Makikita namang nasa bakana ng kuweba ang nag-iintay na si An Shuyan habang sinasabi naman ng ating bida dito na papalabas na siya ng kuweba habang nagtataka kung bakit si An Shuyan lang ang nag-iisang nakatayo doon. Kaya naman masaya niyang ibinalita na nakuha na niya ang spirit weapon sabay hanap kay Yuning. At nag-aalala namang tumugon si An Shuyan sa pagsasabing nakakita si Yuning ng cultivator na nagmamasid sa kanila kaya mabilis itong hinabol ni Yuning at naiwan naman siya para hintayin ang ating bida upang balitaan at mabilis na makasunod. Kaya naman habang nagbibigas ay may pagtatakang tinanong nito si An Shuyan patungkol sa lalaking naka-all black. At bigla niyang napagtanto kung ano ito dahilan ng bigla niyang pagkagulat. At mabilis nitong inakit si An Shuyan na magmadaling sumunod kay Yuning upang hanapin ito. At habang nananakbo ay may pag-aalalang iniisip ng ating bida ang kalagayan ni Yuning. Habang makikitang lubha silang mabibilis. At habang hapit na nananakbo ang dalawa ay agad na tinanong ni An Shuyan kung magiging okay lang ba si Yuning, na agad namang tinugunan ng ating bida sa pagsasabing kailangan na nilang magdumali. At dagdag pa nito na kung ang nakaitim na lalaki ay ang murderer ay talagang nasa panganib si Yuning. Nang biglang laking gulat ng ating bida sa kanyang napansin. At ito ay isang sneak attack na madali lang naiwasan ng ating bida. Kaya naman mabilis na tumigil ang ating bida. Habang makikitang tumama ang atake sa isang bato at ito ay mga tila kunay ni Naruto. At agad niyang binal ang mag-ingat si An Shuyan. Dahil makikitang papasugod na dito ang nakaitim na lalaki. Kaya naman mabilis na nakagawa ng pag-atake si An Shuyan na mabilis lang din niyang nabitawan. Na ikinagulat naman ng nakaitim na lalaki, at nagkaroon na nga dito ng malaking pagsabog dahil buong-buo na nasalo ng nakaitim ang atake. Habang makikita namang mariing nagbabantay ang ating bida sa resulta. At sa likod ng makapal na usok sa direksyon ng nakaitim na lalaki. Ay makikitang wala man lang itong natamong pinsala bagkus ay nasunog lamang ng bahagya ang itim na balabal nito. Habang mariin lang na nakatingin ang dalawa. At makikitang tila nakikilala na kung sino ito na ikinagulat ng ating bida. At mariin itong humarap sa dalawa habang umuusok-usok pa na animoy galing sa ihaw-ihaw. At agad namang sinabi ni An Shuyan kay Ye Xinghe nang may pag-aalala na walang naging pinsala ang ginawa niyang atake na sinagot lang ni Ye Xinghe sa pagsasabing kailangan nilang mag-ingat. At itinaas na nga ng nakaitim na lalaki ang kanyang dalawang kamay upang maghanda ng atake. At makikitang animoy nagmumukha itong si Majin Buu na nagsus-Super Saiyan habang may lumalabas na aura sa tigkabilang kamay.
Kaya naman agad ding naghanda ng isang suntok ang ating bida upang sabayan ang atake ng nakaitim na lalaki. At nagumpisa na nga itong umatake sa ating bida. Na matapang namang hinarap ni Ye Xinghe. At makikitang tila malapit nang magtama ang atake nila sa isa't isa't. At makikitang ang nagtaka na ang atake ng mga ito at ang ginamit ng ating bida ay ang kanyang paa dahil sa tingin niya ay mas malakas ito sa kamao niya. Habang makikitang pareho silang naapektuhan ng kani-kanilang mga pag-atake sa isa't isa. At mariing pinagmamasdan ni Ye Xinghe ang lalaki. At habang nakatayo ang iniisip ng ating bida na tila nanggatog ang tuhod niya sa naging salpukan kaya naman sa tingin niya ay nasa 5th heavenly realm ito subalit mas mahina kumpara kay Yuning. Nang biglang may napansin ang ating bida sa kanyang kalaban. Makikitang kasalukuyan paring nagmamasid sa galaw ng ating bida. At ang napansin niya ay ang kamay nito na tila pamilyar sa kanya. Kaya naman agad niya itong kinumpirma sa lalaking nakaitim. Dahilan upang mapatanong Dian Shuyan kung nakilala ba ito ng ating bida. Na sinang-ayunan naman ng ating bida sa pagsasabing kilala niya rin ito. At habang nakatingin dito ay muli niyang kinlaro sa pagsasabi ng pangalan nito na kanilang guro. At makikitang nagtanggal na ng balabal ang lalaking nakaitim habang nakangiti at sinasabing magaling ang palagay ng ating bida dahil nakilala siya nito. Kaya naman gulat na gulat si An Shuyan sa kanyang nalaman at agad na napatanong kung bakit ginagawa ito ni Chu Xian sa kanyang sariling mga mag-aaral. At tumawa lang nang nakakaloko ang pangit na si Chu Xian. Sabay tingin ng masama kay An Shuyan na animoy nakakaloko habang tinatanong kung alam ba nito kung bakit. At dagdag pa nitoan kahit sabihin niya ay di nila ito maiintindihan dahil lagi lang ang mga itong nasa bahay protektado ng mayayaman nilang angkan. Kaya muling nagtanong ang curious na si An Shuyan kung anong dahilan. Kaya naman ngumiti lang ng nakakaloko ang pangit na si Chu Xian. Kaya naman si Ye Xinghe na ang mismong nagsabi ng kanyang palagay kung bakit at sinabi nitong tila si Yuning ang target ng mga ito. Kaya naman agad na napatingin dito si Chu Xian. Sabay sabing matalino ang ating bida dahil nahulaan nito ang kanyang pakay at dagdag pa nito na bibihira ang lumabas ang isang prinsesa. At dagdag pa din nito na ang trial day ay tanging mentor at mga estudyante lamang ang makakapunta kaya di niya mapapalampas ang ganang pagkakataon. Kaya naman sinigawan ito ni Yuning sa pagsisabing bakit marami pang idinamay na inis-inting cultivator kahit na si Yuning lang pala ang pakay nila. Na tinugunan lamang ni Chu Xian ng may seriusong mukha. Dahilan ng pagkagulat ni An Shuyan habang nagsasalita si Chu Xian sa pagsasabing wala ang mga itong alam sa mundo. Sabay agad nitong ibinintang ang sisi sa mga nobles family kung saan sila ang maraming pinapatay na mula sa mga branch family. Sabay sabi kay An ay sa itong anak ng eternal family kaya okay ang kalagayan nito. Sabay sabing fay sila gaya ng mayayaman dahil ginagawa silang mga alipin per kit mula sa branch family sabay tanong kung sinong di gagawa sa mayayaman ng pagganti. Na dahilan ba't walang masabi ang dalawa sa mga tinuran nito. Sabay agad nitong hinikayat si Ye Xinghe sa pagsasabing hanggat may mga nobles ay di magkakaroon ng pagkakapantay-pantay. At dagdag pa nito na gaya din siya ng ating bida na may galit sa mga nobles. At dagdag pa nito na mag-training sila ng magkasama upang makapaghiganti din ang ating bida sa Dark Moon Supreme Family. Kaya naman nag-aalalang sinabi ni An na wag maniwala sa isang sinungaling guro. Kaya naman pinabulaanan ito ni Chu Xian sa pagsasabing sasamahan niya ito sa paghihiganti. At dagdag pa nang nababaliw na si Chu Xian sa ating bida na kung may gusto ito kay An Shuyan ay maaari nila itong gawing alipin at mapasakamay ng ating bida panghabang buhay. Sabay nagbigay pa ito ng ilang mabubulaklak na salita upang lalong hikayatin ang ating bida. Na makikitang walang imik na tila nag-iisip sa gagawin. Habang nakatayo lang naman si An Shuyan na nag-aalala para dito. Habang nasa isip nito ang malaking puwang sa kanilang dalawa ng ating bida dahil sa magkaiba nilang katatayuan sa buhay. Abangan sa susunod nating video ang mga mangyayari kung saan magaganap ang matinding laban sa pagitan ni Ye Xinghe at Chu Xian. Na makikitang nagdudulot ng pagsabog mang sulok ng kagubatan. At mapipilitin din si Chu Xian na magamit ang buo niyang lakas dahil sa ating bida.
At gagamitin din ng ating bida ang bago niyang abilidad mula sa Frost Dragon's Halberd. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.